Verse 8 po, lupain ng trigo at ng sebada at ng puno ng ubas at ng mga puno ng igos at ng mga granada, lupain ng mga puno ng olibo at ng pulot. Verse 9, lupain na kakainan mo ng tinapay na di kapos na walang magkukulang sa iyo roon, lupain na ang mga bato ay bakal at ang kanyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. Verse 10, at kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ng Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kaniyang ibinigay sa iyo. Verse 11, mag-ingat, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad sa kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan at ng kaniyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Verse 12, baka pag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami. Verse 14, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Verse 15, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian. Verse 16 po, na siyang nagpakain sa iyo na mana ng ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang mapangumbaba ka at kanyang subukin ka na pabutihin ka sa iyong wakas. Verse 17, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Verse 18, kundi iyong aalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang papagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Verse 19, at mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatotohanan laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipot. Last verse po ng chapter 8 ng Deuteronomy ay kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo ay gayon kayo malilipol sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Amen. Amen. Salamat, Sir Miles. Ngayon po ay mayroon pong gusto mag-reflect doon sa binasang kapitulo ng Deuteronomy. Pwede na po kayong magsalita para po sa reflection, mga kapatid. Kung aking pong titingnan, mga kapatid, dito sa verse 4, kung inyong masubaybayan, napakaganda po nitong dito sa verse 4. Sabi niya, ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi na maga ang iyong paa nitong 40 taon. Nung nabasa po ito, talagang tama nga naman, hindi naman po ata sila nagpalit ng kasuotan. Hindi daw naluma ang kasuotan nila sa loob ng 40 taon at hindi nabaga ang kanilang paa sa paglalakad at paglalakbay nila. So, ibig sabihin may himala na ginawa ang Diyos dito sa paglalakbay ng ating mga naunang mamagulang, ang mga salita. Maliwanag dito na binabanggit ng talata
na yung providences ng Panginoon ay naroon. Mayroon pa bang gusto magsalita, mga kapatid? Basahin ko lang po dito yung takeaways ng atin hong presidente. Sabi niya, palagi tayong binabalik sa diwa at tunay na kahulugan. Deuteronomy 6, 4 and 5, ang Shema. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Dito sa kabanatang ito, pinapaalala na ang Panginoon ang powerful na Savior, Provider, Protector. Ito ang mensahe ng ating COP chant. Praise the Lord. Sige po, yung gustong mag-reflect pa. Good morning, Pastor. Brother Edmund, sige. Yun din po, mula verse 11, sabi doon, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos. And then, sinabi din po doon yung provision, yung pagpapala, yung pagpaprovide ng Panginoon sa bayan ng Diyos sa ilang for 40 years. No? Kinakain, binusog, binigyan ng mga pangailangan, at pinaalalahanan nga po na ang Panginoon ang dapat unahin, no? Because siya yung ating Diyos na nagpo-provide sa atin. At doon sa verse 18, kundi iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. So, dito po nakita ko rin yung yung pagiging katiwala, no, pagiging steward natin na ang Panginoon na nagbibigay, kaya dapat natin siyang laging put God first din, yung ating pong COP chant, no, na upang kanyang pagpapagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya sa mga araw na ito, sabi ng ating Panginoon. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos, ikaw ay susunod sa ibang Diyos at ang iyong paglilingkuran sila sa 19. Ito ay yung yung mga tinatangkilik natin, no? Dapat na malaman at maisapuso natin na unahin natin ang ating Panginoon kasi pagka ganito ang ating pong gawain, no? Pag-una ang Panginoon, ibig sabihin, kinikilala natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay na nagpo-provide para sa atin sa lahat ng mga bagay na ating pangangailangan. So bilang katiwala, no, ibinabalik natin ang lahat ng para sa Kanya, no? Kasi lahat naman ito ay galing sa Kanya. Yan po yung aking pong takeaway sa binasa po ng kapatid kanina. Salamat po. Purihin ng Panginoon. Salamat na marami, Brother Edmund. Nabigay po natin sa ating Pangulo, Pastor Jerry. Good first morning po, mga kapatid. Salamat, Pastor Marlon. Ito pong ating binabasa ay nakita ko po yung kung paano ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanyang bayan ng mga panahong ito na nakikita ng Panginoon ang tendency. Ano ba yung tendency sa Tagalog, Pastor Marlon? Alam na po siguro rin yung maaaring mangyari. Posibilidad. At saka po yung hilig, no? Yung kahinaan yung sinasabi, no? Yung kahinaan ng tao. Kaya ito po ay sinabi ng Panginoon through Moses na alalahanin ninyo ang Panginoon dahil sinabi dito ng Panginoon na ay tutuparin ko ang aking sinabi. Pupunta kayo sa lupain na kung saan ay ipinangako ko sa inyo at tipan sa inyong mga magulang na baka pagdating nyo doon ay magmalaki kayo. Magmamalaki kayo at ang lahat na magiging abundance ng inyong mararanasan doon ay malimutan nyo ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto
na siya ang nagbibigay ng lahat ng inyong mga pangangailangan, mga pagpapalang tinatanggap ninyo. Alam po ninyo mga kapatid ay talagang ang Panginoon ay sinasabi po dito na pag ako'y nagbigay ng pagpapala ay talagang sagana. Parang ganun yung gustong iparamdam ng Panginoon sa kanila, na yung kasaganaan ng ibibigay ko sa inyo ay baka naman dumating sa punto na kapag prosperous na kayo, ay malimutan nyo naman ako. Yun po ay talaga pinapaalala ng Panginoon na alam ko, kilala ko kayo, alam ko yung sitwasyon ninyo, kaya huwag nyo itong iaalis sa isip ninyo. Palagi nyong aalalahanin that I am your everything. Parang ganun, ako lang ang lahat sa inyo. Wala, yung mga matitikman ninyo sa lupang pangako, katiting lang yon. Kaya ko pang ibigay sa inyo. Parang ganun ang gustong iparating ng Panginoon sa atin. Hindi ba mga kapatid, ako po ay tumatanaw ng ganun ding uri ng tendency, Brother Edmond, ano? Napakadaling pumuri sa Panginoon kapag ka medyo maayos ang sitwasyon, pero kapag ka hindi na madali ang sitwasyon, medyo mahirap, no? Dalawa po ang tendency nun. Pagka sumagana, nalilimutan ng Panginoon. Pagka humirap, nalilimutan din ng Panginoon. Ano yun? Ano bang talata sa Biblia na nananalangin kay Haring Solomon ata yun? Sa Kawikaan. Panginoon, wag mo naman akong sobrang paghirapin na akin ikaw na sumpain. Wag mo naman akong sobrang pasaganain na malimutan naman kita. Sapat na sapat lang, Panginoon. So, tinatanggap po ng diwa ng panalangin iyon na sapat na, Panginoon, ikaw lang. Parang ganun, sapat ng ikaw lang, Panginoon. Because you are my everything. Kapatid na, you are my everything. With God, lahat ay possible. Kapag ang Diyos ay pinili natin, ang lahat ay meron tayo at di tayo pagkukulangin. Ini-imagine ko, Pastor, yung 40 days na ito po ay isang ano lang, yung salita lang na figurative speech lang yon, na ang mga damit nyo hindi na luma, ang mga sandalyas nyo ay hindi na pudpod at hindi kayo nagkapaltos. Ang ibig sabihin ng pastor, figurative speech po yun na hindi kayo nagdamit ng damit na luma. No? Palaging bago. Ibig sabihin, alang kumukupas na damit. Ibig sabihin, palagi ang Panginoon nagbibigay ng mga damit na disente, tirahang disente, sapatos na disente. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Di ba, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi naman niya tayo pinababayaan. Pag nagtatapat tayo sa Kanya, hindi naman niya tayo pinatitira sa hindi disente. Sapat lang na masabing talagang ang buhay natin ay sagana. Yung sagana, mga kapatid, yung akala mo wala na, pero pag may binunot ka, may makukuha ka. Hindi ibig sabihin ng sagana ay mayamang mayaman. Para sa akin po, ang ibig sabihin po ng abundance, yung fulfilled ka, na payapa ka, na pagka may pangangailangan ka, palagi kang may makukuha. Yun ang Diyos, mga kapatid. Yun ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi niya tayo hahayaan na palaging magkukulang. Palaging mayroon tayo makukuha sapagkat hindi natutuyo ang mga anak ng Diyos na pinipili na ang Diyos ay unahin at siya'y pagtiwalaan. Yun po yung message ng ating combined offering plan. Inaanyayahan natin ang lahat ng taong magtiwala sa Diyos na siyang may-ari at nagpo-provide ng lahat, na mag-commit sa final mission ng kanilang systematic at regular na offering sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Ilagay natin ang lubos na tiwala sa Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, na kaya tayong punuan sa lahat ng ating pangangailangan. Yun po yung nakikita kong mensahe ng chapter na ito. Pinapaalala sa atin yung Christ our provider,
Christ our protector, Christ our pattern, Christ our physician, Christ our, ano pa yung letter P, Pastor? Physician, ayun, mga kapatid. God bless. Okay, salamat po ng marami, Pastor, sa inyo pong reflection. Mayroon po ritong sinabi. Pastor Jerry, basahin ko lang po, okay lang po yung Proverbs 30 verse 8 para Sige. lang po. Dugtong lang po ng cape. Kaya binanggit din po ni Pastor Jerry. Sabi po sa Proverbs 30 verse 8, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Yun po ba yun, Pastor Jerry? Yun, isa yung text na yan. Okay. Ano pa isang panalangin na hanapin ko. Ha, sige, share ko po sa inyo mamaya. Sige. Salamat po, Pastor. Binanggit po dito, mga kapatid, yung ipinapaalala sa atin yung ginawang providences ng Panginoon nung sila'y nasa ilang. Mayroong isang army general, kanya pong inestimate kung ilang Israelites ang lumabas. Ang sabi ay nasa 3.6 million. Pwedeng malapit doon, pwedeng malayo din, pero 3.6 million daw ayon sa kanya. Kinompute niya yung kakainin nila araw-araw in 40 years. Araw-araw, 1.5 million kilos of food in a day. Sabi mo yun, 1.5 million kilos of food in a day. Araw-araw po yun, pinrovide ng Panginoon. At kung kakailangan daw ng tubig na inumin nila, 11 million gallons of water in a day. Araw-araw yon, pinoprovide ng Panginoon ang kanilang pangailangan, pagkain at saka yung tubig na kanilang kailangan, samantalang sila'y nasa ilang. So ito'y pahiwatig na hindi dapat makalimutan ang Diyos sa panahon na naman tayo ay guminhawa. Kaya dito po may binabanggit dito si Rain de Leon, sabi niya sa Deuteronomy 8:18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. When God gives us power to get wealth, to get that job, to grow that business, whatever venture na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, it's not mainly to bless us, but to bless other people through us. Pinapalanan tayo na kilalanin siya, that He is the source of every good things that are happening in our lives and not take credits on the success. He allowed us to experience. Yun, napakaganda. Si Pastor Joey naman, ang sabi niya rito, aral sa ating panahon. Tulad ng Israel, tayo rin ay sinusubok upang makita kung tapat tayo sa Diyos. Dapat natin pahalagahan ang spiritual na pagkain ng salita ng Diyos higit sa lahat. Sa panahon ng kasaganaan, huwag tayong magyabang, kundi magpasalamat at magpakumbaba. Ang lahat ng ating tinatamo, trabaho, kakayahan, yaman ay kaloob lamang ng Diyos. Salamat po ng marami sa inyo pong mga reflection. Mayroon pa bang gusto magsalita? Mayroon lang po tayong mga ilang minuto para tayo'y dumako sa lest we forget. Sige po. Sige po. Additional po mga kapatid, para ho ma-empower lang natin yung maalaala po natin yung ating commitment, no? At yung pag-aanyaya natin sa church. Ito po yung yung ganda nung natututunan nating faithfulness sa finances natin at saka sa mga prosperity natin, yung mga tinatanggap natin sa araw-araw, na palagi tayong magiging lifestyle po natin yung magbukod palagi nung una. Yung sinasabi ni Brother Edmond kanina, natututunan natin itong maging maisa kabuhayan, yung di natin nalilimutan ng Diyos sa lahat ng bagay. Yun pong pagka ikaw ay tumanggap na ang kaagad na naiisip mo ay Panginoon ang may bigay nito, tithes. Panginoon ang pinasasalamatan ko, napakabuti niya sa akin, napakalapit niya sa akin, mahal na mahal ko siya, offering. Ganun nga kapatid, ito pong mga ginagawa natin na faithfulness, itong lahat ay nag-iingat para sa atin na tayo po ay manatiling mapagpakumbaba at kinikilalang ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat at wala tayong pag-aari. Kaya wag tayong liliban dito mga kapatid, kasi sa oras na lumiban tayo, yung pong sinasabi dito na baka magkaroon kayo ng ibang Diyos-Diyosan, at isa nga po diyang mahirap na Diyos-Diyosan yung sobra nating
pag-asa sa salapi, mawawala po ang lahat. Mawawala. Kasi siya ang Diyos naman po ang nagbibigay noon. Baka tayo ay maging dusta, ay malungkot po yung sitwasyon na gano'n. Kaya purihin ng Panginoon, ako po ay nakikita ko na pinapaalala uli sa atin dito ang lahat, tayong mga kapatid na nananampalataya sa Panginoon, na ugaliin palagi natin na every time na tayo ay mayroong tatanggapin, pagtatagumpay, mga kinita sa farm, at lahat mga kapatid, promotion, ay ang kaagad na naiisip kaagad natin na yung Panginoon ito sa lahat ng bagay na ito'y sa Panginoon. Bukod na kaagad natin yung Kanya. Tapos ay pasalamatan na natin kaagad ang Panginoon sa hanggat maaari yung mas malaki, kasi para mas lalong lumaki yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ito po yung nakikita kong essence ng advocacy at kampanya natin na naiintindihan ng lahat na dapat ito ay ating ginagawa araw-araw. Salamat po. Okay, sige po. Meron pa ko ba? Isa na lang at tayo po ay magpapatuloy na. Meron po bang gusto pang magsalita? Sabi ni Mr. Nat Lazaro, ito rin ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Courage in the midst of the storm. Ika nga. Pagpapakumbaba sa gitna ng kasaganan ayon kay Pastor Jerry, at pag-alala sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng bayaya. Siya ang provider. Pagsunod sa kanyang mga utos bilang daan sa tunay na tagumpay. Okay? Siguro po ay sapat na po yun para po sa ating Bible reading ngayon. Pwede po tayong dumako na sa Lest We Forget. Nandiyan ba si Brother Christian Daniel de la Cruz? Nandiyan na ba? Brother Christian Daniel. Wala, Pastor. Nahanap ko po, wala po eh. Wala pa siya. Baka po may ibang name. Mag-mute lang po. Nandiyan na ba? Po, Pastor. Brother Christian. Okay. Kung wala siya ay ating babasahin ang... Ako na lang po, Pas. Sige. Please, thank you. Sige pa. Basahin po natin ang ating pong Lest We Forget morning devotional para po sa araw na ito, September 24. Ang pamagat po ay si Ellen White sa Minneapolis, Papasukin si Jesus, Part 2. Ang ating pong talata sa bagang ito ay nasa Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. Sabi po dito, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Mga tuyong teorya ang unilahad at nagugutom ang mga mahalagang kaluluwa para sa tinapay ng buhay. Hindi ito ang pangangaral na kinakailangan o iyong tatanggapin ng Diyos ng kalangitan sapagkat ito'y walang Kristo. Kailangang panatilihin sa harapan ng mga tao ang banal na larawan ni Kristo. Kailangan siyang itaas sa harapan ng mga tao kapag ito'y pinanatili sa pansin ng mga tao, lumulubog sa kawalang kabuluhan ang sariling kabutihan ng tao. Habang mas nakatingin ang mga mata sa kanya, sa kanyang buhay, sa kanyang mga aral, habang mas pinag-aaralan ang pagiging ganap ng kanyang karakter, ang kasalanan ay mas lalong nagiging kasuklam-suklam. Sa pamamagitan ng pagtingin, walang magawa ang tao kundi mamangha
at lalong maakit sa Kanya. Higit na nabibighani at higit na nagnanais na maging katulad ni Jesus hanggang sa mapasa Kanya ang Kanyang wangis at ang pag-iisip ni Kristo. Katulad ni Enoch, lumalakad siya na kasama ng Diyos. Ang kanyang pag-iisip ay puno ng mga alaala ni Jesus. Siya ang kanyang pinakamabuting kaibigan. Pag-aralan si Kristo, pag-aralan ng bawat katangian ng kanyang karakter. Siya ang ating tularan na kailangan nating gayahin sa ating mga buhay at sa ating karakter. Kung hindi mabibigo tayong ikatawan si Jesus, ang magagawa lamang natin ay magbigay sa mundo ng bulaang kopya. Huwag tularan ang sinumang tao sapagkat sila'y depektibo sa kanilang mga gawi, sa salita at sa karakter. Inihaharap ko sa inyo ang taong si Kristo Jesus. Kailangang kilalanin ninyo siya bilang inyong tagapagligtas bago ninyo siya pag-aralan bilang inyong tularan at halimbawa or tularan halimbawa. Ang lahat ng nag-aangking tagasunod ni Kristo ay may pananagutang lumakad sa kanyang mga hakbang na mabuhusan ng kanyang espiritu at sa gayoy mailahad sa sanlibutan si Jesucristo na dumating sa ating sanlibutan upang katawanan ng Ama. Itinataas si Kristo bilang ating tanging mapagkukunan ng lakas. Inilalahad ang kanyang di mapapantayang pag-ibig na binabayaran ang mga kasalanan ng tao at ibinibigay sa kanila ang kanyang sariling katuwiran. Hindi nito iwinawaksi ang kautusan o binabawasan ang karangalan nito. Bagkus, inilalagay ito kung saan sumisilay dito ang wastong kaliwanagan at niluluwalhati ito. Ganap ang kautusan at kumpleto sa dakilang panukala ng kaligtasan lamang kung ito ay ipahayag sa liwanag na nagniningning mula sa tagapagligtas na napako sa krus at nabuhay na maguli. Kung maririnig mo na nagsasalita si Ellen White, iisipin mo na hindi tayo mauubusan ng tungkol kay Jesus. Totoo yun. Siya ang tanging bagay sa sanlibutan na maaari mong nasahin ng sobra-sobra. Amen. Napakaganda po ng ating pong narinig at binasa mga kapatid, no, na itinataas po rito ang ating Panginoong Hesus bilang ating pong tularan, model, no, na gawin po natin ang magkaroon tayo, no, magsikap tayo ng magkaroon ng Christ-like character, no. At muli ay sinabi po rito na yung kautusan, no, hindi binabawasan o hindi winawaksi yung bisa nito, so bagkus inalagay lamang ito sa wastong kaliwanagan. At pag nalaman po natin ang Panginoon natin, ang atin pong tutularan ay talagang gagawa po natin. Susunod na lamang po ang ating pong pagsunod, no, ang ating, kasi inibig na po natin siya. Ang ating Panginoon nagmahal at umibig sa atin at nagbigay ng kanyang buhay upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan at matubos sa ating mga kasalanan. So, napakaganda po. Kung meron po kayong mga nais pong idagdag ay malaya po tayo mga kapatid. Salamat po. Okay, thank you very much, Brother Moon. Mayroon pa ho bang gusto mag-reflect doon? Napakaganda ng nabasa. Salamat, Brother Moon, sa iyong pagbasa. Sige po, pwede po kayo mag-reflect. Si Pastor sa headquarters, basahin lang po natin, Pastor. Sige. Sabi po dito, napakalakas ang pwersa ng linyang ito para sa akin mula sa ating kapatid na si Sister White. Sabi po niya, inihaharap ko sa inyo ang taong si Kristo Jesus. Kailangang kilalanin ninyo siya bilang inyong tagapagligtas
bago ninyo siya pag-aralan bilang inyong tularan at halimbawa. No? So turn your eyes upon Jesus, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face. Okay na po ba yan? And the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Purihin ang Panginoon, blissful God first morning everyone. Mula po yan kay Pastor Jerry. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Amen. Okay, Amen. mayroon pa. Amen. Amen. Salamat po. Marlon. Sige, Pastor Joey. Okay. Nakita ko yung prinsipyo ng discipleship dyan, ano? Pagka minsan dumarating sa atin yung puntong kailangan muna siyang ang isang mananampalataya, isang kapatid, kailangan muna siyang bautismuhan, parang ganun. O kaya hindi ka mababautismuhan hanggat hindi mo natatapos yung 28 fundamental beliefs. Ganun yung mga pumapasok sa kaisipan ng ating iglesia, no? Yeah. Pero alam niyo mga minamahal na mga kapatid, tama yung linyang sinabi ni Ellen G. White na dapat tanggapin muna si Jesus Christ bilang personal mong tagapagligtas bago siya pag-aralan. Minsan masyado nagiging panatiko tayo sa bagay na ito na kailangan mo nang tapusin yung 28 fundamental beliefs bago siya bigyang pagkakataon na ipakita sa mundong ito na tinatanggap niya si Jesus Christ bilang personal na tagapagligtas. Para bagang walang karapatan o hinahadlangan siya doon sa pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano? Kaya parang wala siyang karapatang maging disipulo ni Hesukristo hanggat hindi siya nakakatapos ng 28 fundamental beliefs. So, yun yung reflection ko, ano? Naalala ko yung sino nagsalita mga nakaraan na sabi doon ay talagang ang pundasyon ng pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo ay nakasalig kung papaano niya tinatanggap si Hesukristo bilang personal na tagapagligtas sang-ayon doon sa kapasidad na unawain si Jesus sa kanyang buhay. Kasi kung ang nagiging basihan nga naman natin ay ang doktrina, ay kung halimbawa ang kapasidad ng kanyang pangunawa tungkol kay Hesukristo ay hindi niya kabisado yung 28 fundamental beliefs, wala na siyang pagkakataong maging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tama po yung sinabi ni Ellen G. White talaga na sabi doon, tanggapin mo muna si Hesukristo, kilalanin mo muna si Hesukristo bago mo siya pag-aralan, kasi ang pag-aaral naman ay hindi siya one event kundi nagpapatuloy yan. Tayo bilang mga mananampalataya hanggang ngayon nagpapatuloy tayo sa pagkilala at pag-aaral ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkatuto tungkol sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, kailangan nating tanggapin muna si Jesus Christ bilang personal ng nating tagapagligtas. Not only once, but day to day, we have to accept Him as our personal Savior. Happy God first morning, everyone. God bless us all. Salamat ng marami, Pastor Joey. Mayroon lang akong gustong basahin ulit dito, isang paragraph dito. Sabi rito, study Christ, study His character, feature by feature, is our pattern that we are required to copy in our lives and our characters. Else we fail to represent Jesus, but present to the world a spurious copy. So dapat maging parang photocopy. Tayo ay kokopya sa Panginoon, kokopyahin natin siya, yung kanyang ginagawa. Sabi nga nung kasabihin, what you behold, you become. Abang pinagmamasdan natin, abang pinag-aaralan natin, abang tinitingnan natin siya, magiging ganun ho tayo. Tapos mayroon pong, para sa akin, napakalakas nitong salita sa bandang uli. Do not imitate any man, for men are defective in habits, in speech,
in manners and in character. So kung mayroon tayong tutularan, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus, hindi ang sino mang tao. Maaring appreciate natin ang magandang ugali ng ibang tao, pero kailangan ng tutularan natin talaga, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Mayroon pa akong gusto mag-reflect? O si Sister Net, mayroong binanggit dito. Sabi rito ay siya ang ating halimbawa na maging katulad niya sa ating mga gawa. Ugali na mamuhay na nakasentro sa ating pamumuhay na may pagmamahal na walang hininging kapalit. Ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos ay perpektong halimbawa kung paano tayo dapat magmahal sa iba. Love begets love. Sabi nga po ni Pastor Malabad, kailangan na tayo dapat na maging disipulo, huwag ordinaryong miyembro lamang dahil ang disipulo ay xerox copy ng ating Diyos. Kay Brother Dan Cruz, sabi niya, naalala ko po ang karanasan ni Moses matapos na siya makipagtagpo sa Mount of Sinai na nagliwanag ang kanyang muka, patuloy na nag-reflect sa kanya ang kalwalatian ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay may tunay na relasyon sa Panginoon, makita din po ito sa ating buhay na nagliliwanag po tayo sa mga tao sa ating paligid. GFM po. Salamat ng marami, Sister Net, Brother Dan, sa inyong pong reflection. Napakaganda po na inyong reflection. Mayroon pa ho bang gusto mag-reflect mga kapatid? Pastor Sige. Marlon, meron pong pinadala rin si Pastor Jerry na skip lang po natin. Basahin ko lang po. No? Sabi po dito, I fully agree, Pastor Joey. Pansinin mabuti ang Great Commission. Totoong mahalaga ang pag-aaral, ang lahat ng doktrina. Nasaan ang lugar ng pagtuturo at bautismo? Sabi po, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. No? So go, make disciples, baptize, and teach. Yeah. Amen. Thank you po, Pastor Jerry. Okay. Mayroon pang gusto magsalita? Brother Melvin. Sige, Brother Melvin. Sige po. Mapasukin si Kristo sa ating puso, mga kapatid. Ano? Kung gusto nating mabago yung ating karakter, mga kapatid, wala na ibang way, papasukin natin si Kristo sa ating puso. Siya yung magiging kukontrol sa ating buhay. Ano? Ibig sabihin, paano malalaman na siya yung kumukontrol sa iyong buhay? Ba, lahat ng action mo, sinasabi mo, iniisip mo, yung kalooban niya. Hindi ka gagawa ng desisyon na hindi niya kalooban. Paano kung mapapanagumpayan yung aking pagsi-COP? Papapasukin mo si Kristo sa puso mo, mga kapatid. Ano? At mawawala yung pagdududa. Mawawala yung iyong tinatawag na panghihinayang. Mawawala yung tinatawag na mababago lahat ang iyong karakter. Basta't ang sikreto, mga kapatid, ay papasukin si Kristo sa ating puso. Tama sa title pa lang, ano? Papasukin si Jesus sa ating puso, mga kapatid. At yan ang solusyon sa lahat ng mga problema ng ating nararamdaman. Ano man mga problema sa buhay natin, mga pagsubok dumarating sa ating buhay. Kagaya kanina sa Bible reading pa lang, ano? Ang sila ay makatapos silang palayain mula sa Egyptian. Hindi, ginabayan sila ng Panginoon, mga kapatid, ano po. Tapos sila for 40 years, hindi na luma yung damit nila, hindi sila nagutom, ano pa. Tapos pagka sila nasa lupang pangako na, marami na mga blessings, pagpapala, ano po. Kadalasan ay nakakalimutan natin ating Panginoon. So ganoon, mga kapatid, ano, para hindi natin makalimutan ang mga blessings ng Panginoon, papasukin natin si Kristo sa ating puso. Huwag na nating pakawalan, mga kapatid, ano po. Kasi once na kinalimutan mo na pagka-asenso na tayo, nakalimutan na natin ng Panginoon, nakawala si Jesus, pinakawalan yun, mga kapatid. Ang pumasok dyan na yung kalaban, mga kapatid, ano. Kaya tandaan natin, everyday, pasukin natin si Jesus sa ating puso. Paggising sa umaga, sa buong araw, maghapon, hanggang bago matulog, lahat ng pagdedesisyon, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating actually sa pagdedesisyon, Pastor Marlon, marami na dyan. Ako ba ihatid ng maaga ngayong Sabado? Pagka si Jesus pinasok mo sa puso mo, ang sagot mo dyan ay yes. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, ang sikreto, papasukin si Jesus
sa ating puso. Salamat po. Okay, salamat ng marami, Brother Melvin, sa magandang insight Amen. section. Sabi pa rito, all who claim to be followers of Christ are under obligation to walk in His footsteps. We are called Christians and we are Christ followers. Kapag ka daw tayo ay nagkiklaim na tayo mga tagasunod ng Panginoon, ay lalakad tayo sa kanyang nilakaran. Kasi nakadikit sa atin yung pangalan ng Panginoon, Christians. Kaya tayo mga Christians, ang ibig sabihin, pag tinanggal mo yung, inihiwalay mo yung salitang Christ, ang maiiwan ay I-A-N. Without Christ, I am nothing. So, kung walang Panginoon, wala tayo. Kaya tayo Christians, tinawag tayo para lumakad sa kanyang footsteps. Pastor Jerry, sige po. Ang isa pa pong magandang diwa po noon, Pastor, yung ilagay si Kristo sa puso, siyempre, yung pong yung si Kristo mismo kasi yung interest natin hindi yung pakinabang ang mismong pakinabang natin si Kristo na mismo yung ating objective, yun yung ating pinaka objective kapag siyempre ang puso natin ay puno ng Kristo, ang kaunahang epekto niyan ay missional tayo missional ba Pastor Marlon? Opo. Yung mga iniisip ni Kristo, yun ang iniisip natin. Siyempre, wala namang ibang iniisip si Jesus kundi magligtas ng kapwa. Wala naman siyang ibang iniisip kundi tubusin ng sanlibutan. Yun ang pinaka-ultimate purpose ng pagpunta niya dito Yun yung nakikita kong maganda sigurong baunin sa araw na ito, na kung si Kristo ang laman ng puso natin, araw-araw, walang lugar na hindi tayo madadala sa pag-iisip ng kapwa at ng mga paano tayo magiging kamay niya, paano tayo magiging paa niya, paano tayong magagamit niya sa pagtatapos ng gawain niya. Kasi higit po sa lahat, ang gusto talagang mangyari ng Panginoon, makasama na tayong walang hanggan because He is a relational Lord, no? At gusto niya doon sa buhay na walang hanggan na yon, ay yung mukha mo mismo yung makikita niya at makikita mo siya ng mukhaan. Sarap no? At siya ang magiging tabernacle natin. Sabi po ng Apokalipsis, and Jesus will be our tabernacle there. Ibig sabihin, siya mismo yung sentro. Pati ng langit, siya ang sentro. No? Hirap atang pupunta ka sa langit, di mo makikita yung karelasyon mo doon. Palagay ko, Pastor Marlon, bababa ka rin no? Pagka nasa langit ka tapos hinahanap mo si Kristo, wala. Palagay ko pipiliin mo na lang bumaba. Wala naman pala dito si Jesus. Ano pang essence ng langit? Ano pang essence ng langit kung wala naman pala si Jesus? So if we enjoy Jesus here on earth, definitely we will enjoy Jesus in heaven. Yeah. And if we will not enjoy Him in this earth, heaven is nonsense. Heaven is nonsense. So let us enjoy the presence of Jesus every day. Seeking Him daily is our priority. And let us reflect on His beauty and His holiness. God bless you po. Okay, salamat Pastor Jerry. So ibig sabihin, pwede na natin matikman ang langit kahit nandito tayo sa lupa kapag mayroon tayong Kristo sa buhay natin. Okay, salamat Pastor Jerry sa magandang insight. Mayroon pa bang gusto mag-reflect mga kapatid? Ang ganda ng ating tinatalakay dito sa Lest We Forget ngayon. Ang binabanggit ng ating propetisa. Mayroon pa ba mga kapatid? Sige po, buksan lang ninyo yung audio at pwede ko kayo mag-reflect. Basahin ko lang po, Pastor. May pinadala po si Pastor Joey. Sabi po dito, being created in the image of God means we were made to reflect His character, rule responsibly over His creation, live in loving relationships, and ultimately be restored to His likeness through Christ. Amen. Sabi po ni Pastor Dory Malit,
Ang totoo niyan, mga kapatid, maraming mga miyembro ng iglesia na hindi nakipag-go and make disciple kasi nahihiya ang mga miyembro at emotional. At isa pa, wala actual na training sa field. No? Yan. Salamat po. Sa Facebook, Pastor, wala akong makita. Puro mga greetings. Meron po tayo sa Adventist Mission na 20, sa CLPM Daily Spiritual Empowerment Facebook page, 9. Yan po. Sa Discipleship Ministry, naka-off tayo, Brother Melvin. Sa DM, ay meron pala. Sa DM, meron po tayong 18. Good morning po sa inyong dyan. Sa YouTube, ay meron tayong 8. Magandang umaga po sa mga nakatutok po sa atin sa YouTube at saka sa Facebook. Happy God First Morning po. Morning po sa inyo lahat. Mayroon pang magandang binanggit dito. By beholding, man can but admire and become more attracted to him, more charmed, and more desirous to be like Jesus. So napaganda, no? Abang tinitingnan natin siya, lalo tayong mamamangha at ma-attract sa Kanya. And by beholding, we become changed. What you behold, you become. So the more we behold Christ, the more we become like Him. Abang tinititigan natin at tinitingnan natin ng Panginoon, magiging katulad natin siya. O magiging katulad tayo. Yeah. Okay, mayroon pang gusto mag-reflect, mga kapatid. Sige po. Bukas sige, Brother Ding. Thank you po. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Morning po. Abinintay ko po yung aking pong engagement dito po sa AWR. Gusto ko po mag-share dito po sa ating pong God First Morning. Napakaganda po yung ating pong binasa kanina. Gusto ko lamang pong ulitin itong binasa po kanina ni Brother Edmond. Sabi po dito, pag-aralan si Kristo, pag-aralan ang bawat katangian ng kanyang karakter. Siya ang ating tularan na kailangan nating gayahin sa ating mga buhay at sa ating karakter. Kung hindi, mabibigo tayong ikatawan si Jesus. So nakita po ninyo, mga kapatid, na kung tayo daw po ay talagang kulang sa kaalaman tungkol kay Kristo, talagang hindi po natin kayang ikatawan kung ano po yung kanyang karakter sa sino man, mga kapatid. Para po para pong reflector ba? Nakakita na po kayo ng reflector sa karsada. May pong reflector yun. Napakasimple po niyang bagay sa karsada. Pero ito po ay napakalaki ng maitutulong o magiging gabay ng isang motorista sa kanyang pong paglalakbay. Dahil pag nasinagan siya ng araw, ng ilaw, mga kapatid, talagang makikita mo yung direksyon kung saan ka liliko, kung saan ka papanig, mga kapatid. Parang ganun po, kung nasa atin po yung karakter ni Kristo, talagang makikita po lalabas at lalabas yung karakter na nasa atin. Na kung talagang puspos tayo ng karunungan ng kaalaman kay Kristo, mga kapatid. So kaya napakahalaga po na dapat nating alamin, dapat natin talagang tuklasin kung ano po talaga ang karakter natin Panginoon. Para kung magkaganon, mga kapatid, talagang meron tayong karapatan, meron tayong maipapakita. Meron po tayong maipapakita sa iba na yung karakter na sa akin, ito ay karakter na ating Panginoon. So maraming po salamat, mga kapatid. Okay, thank you very much, Brother Ding. Mayroon pa ho ba mga gusto magsalita? Sige po. Open your audio and you are free to reflect. Sige po, mayroon pa ho ba na gusto mag-reflect? Pakibasa Brother Edmond yung mayroon ulit atang binanggit si Pastor Joey. Maganda yung kanyang binanggit ata dito. Actually, ito po ay isang panalangin po, mula kay Pastor Joey.
Pero basahin na lang din po natin, samahan niyo po ako mga kapatid. Ang panalangin po ni Pastor Joey, Panginoon, inaamin namin na dahil sa kasalanan ay nadungisan ng iyong wangis sa amin. Ngunit salamat sapagkat sa pamamagitan ni Jesucristo, kami ay may pag-asa at may panunumbalik. O Diyos, linisin mo ang aming mga puso, baguhin ang aming mga pag-iisip at tulungan mo kaming mamuhay na gaya ng iyong likas, mapagmahal, matuwid at tapat. Amen. Okay, salamat po. Mayroon pa ho ba mga kapatid na gusto mag-reflect bago tayo dumako sa ating panibagong sa isa bang pagbasa ng Councils on Stewardship. Maya po, kung mayroon pa akong gusto mag-reflect. Pastor Marlon, Ito po, Pastor Jerry. liwanag ako. Mano, Pastor, kumakaralgal. Sige lang. Sorry. Sige. Kumakaralgal yung boses. Nag-iba Sayang, yung... Pastor. Nasa biyahe po yata si Pastor Jerry, Pastor Marlon. Pastor Marlon, Signal. Sige po. Sige, Pastor Joey. sabi ni Ellen G. White sa kanyang mga aklat ay Christ-likeness and godliness is the goal to be reached. No? So, alam naman natin mga kapatid na talaga sa mundong ito, the only thing that we can bring in heaven is kundi yung karakter na binago ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung ating talino, hindi yung ating galing o karangyaan, kundi yung likas talagang binago ng ating Panginoong Jesucristo. In fact, ito yung talagang pinakamalaking bagay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga sa aklat ng education, character building, the most entrusted thing to human being is character building. So, dito tayo kasi mayroong pag-asa sa buhay na ito. Yung mahubog yung likas natin sa likas ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya, throughout the Bible, mula sa Genesis, kung babasahin po natin yung mga kasaysayan ng bansang Israel, mapapansin po ninyo ang laging ipinapaunawa ng Panginoon sa bansang Israel. Actually, yung mahubog talaga sila sa likas ng ating Panginoong Jesucristo. Ito kasi yung issue sa bayan ng Diyos, yung karakter. Kaya mapapansin po natin mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon, ang issue sa atin ay karakter. Kaya nga nababalam yung mabilis sanang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya mayroong timetable, nababalam yon kasi nga hindi pa nare-reproduce yung lubusan yung karakter ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang bayan. Kaya laging sinasabi sa Spirit of Prophecy, kapag na-reproduce na yung karakter ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga anak, surely He will come upang dalhin doon sa langit. Kasi nga, ang basihan talaga ng pag-angkop o pagiging fit natin sa langit ay walang iba kundi yung karakter na binago ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya tama yung sinabi mo kanina, Pastor. Papaano tayo mababago? By constant beholding to Jesus Christ, we are changed. So yun po yung pinakamahalaga. By constant beholding to Jesus Christ, we are changed. Happy God first morning po. Okay, salamat na marami sa napakagandang insight, Pastor Joey, sa iyong binanggit. Ngayon po ay dumako na po tayo sa Council on Stewardship sapagkat umabot na po tayo ng alas 5 at tayo po ngayon ay bibigyan ng closing prayer ni Brother Edmond, tapos yung intro video para sa SD Church Story. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Mapagmahal, mapagbigay, at nakila po namin Panginoon ang tanay na sa mga langit. Magandang umaga po.
Patuloy po namin kayong pinasasalamatan, pinupuri sa napakagandang umaga pong ito na patuloy niyo po kaming binigyan ng buhay at kalakasan, ginising sa aming pagkatulog at muling nagkasama-sama sa platform pong ito upang makinig, magbasa, mag-aral po ng inyong pong banal na salita. Panginoon, saan man po kami naroon, patuloy po kaming samahan, iligtas kung ano man po ang nararanasan po namin sa aming pong kapaligiran, lalo-lalo na po ang mga sinasalanta ng bagyo. Patuloy po kaming ingatan at maging ligtas po ang lahat at patuloy po kaming gabayan sa buong maghapon sa aming pong paggawa, pagpasok, sa ano man pong aming pupuntahan. Ingatan po kami kung nasaan mga daan po ang mga kapatid po namin, Panginoon. Ingatan po sila. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ngayong umaga at patuloy po namin kayong inaanihan na siyang sumama, pumagitna sa aming lahat sa pagpapatuloy po ng aming pong God First Morning sa umagang ito. At patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkakasalang nasumpungan sa aming pong mga pag-iisip, salita o sa gawa. Ang lahat ng ito ay aming pong isinasamo sa pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay po, mamaya po si Pastor David, Alfred David ang babasa. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, tayo po ay manalangin.
Dakila mapagpala po namin Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo. Hiniling po ang inyong pong patnubay samantalang aming pag-aaralan ng Councils and Stewardship. Palain po si Pastor Alfred David sa kanya pong panguna at maunawaan po nawa namin ang mga babasahin at pag-aaralan at matapos namin pong maunawaan ang mga prinsipyo na amin pong mapapakinggan. Ito po nawa ay may sakatuparan sa aming pong pamumuhay. Salamat po naman sa kabutihan sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Wala na sa akin. February 22. Offertory Reading Devotional. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo, hustong takal, siniksik, at niliglig, at umaapaw, ang ilalagay nila sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong ipanunukat ay doon din kayo susukatin. Lucas Kapitulo 6 versikulo 38. May dalawang magkaibigan na nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na pumapasok sa kanilang isipan. Subalit sa bawat kanilang pag-uusap ay hindi nawawala na mapag-usapan ang tungkol sa isyu ng pera. Hindi nila maiwasan na hindi pag-usapan ang tungkol sa pera. Habang sila'y nag-uusap, isa sa kanila ay nagsabi na siya ay nag-iipon ng mga barya na ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin doon. Bagamat marami sa bilang at mabigat sa timbang, ang halaga nito ay maliit lang, at hindi makakabili ng makabuluhang bagay. Tinanong niya ngayon ang kanyang kaibigan, ano kaya ang gagawin ko sa mga baryang naipon ko? Sumagot naman ang kaibigan niya, ibigay mo sa anak mo. Nako, sinubukan ko nang ibigay pero ayaw nilang tanggapin. Okay sige, alam ko na. Sa simbahan mo ibigay, tumatanggap sila ng kahit na anong halaga. Sigurado ka ba na hindi nila ito tatanggihan? Tanong ng kaibigan. Oo, sigurado ako, hindi nila yan tatanggihan. Okay sige, dadalhin ko sa simbahan ang mga barya ko. Maraming salamat sa suggestion mo. Makalipas ang ilang araw, nagkita ulit ang dalawa. Nakibalita ang isa kung ano ang nangyari sa barya. Ibinigay mo ba ang mga barya sa simbahan? Oo friend, sa wakas, wala na sa akin ang kalat na mga barya. Alam niyo po mga kapatid, may mga tao talaga na nagbibigay lamang ng handog sa simbahan, ng mga bagay na hindi mahalaga sa kanila. Isang paraan para mawala ang kalat sa kanilang buhay. Kayo ba mga kapatid, nagbibigay ba kayo sa simbahan ng mga bagay na kalat lang sa inyong buhay? O mga bagay na walang halaga? Panawagan. Samantalang ibinibigay natin ang ating mga ikapo at handog sa araw na ito at sa hinaharap, huwag sana tayong magbigay para lamang mawala sa atin ang hindi na natin pakikinabangan. Ibigay natin ang pinakamabuting mayroon tayo, tulad ng Diyos na ibinigay ang kanyang pinakamabuti sa atin. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Para hindi tayo magbigay ng barya mga kapatid, papasukin natin si Kristo sa puso natin. Amen. Ngayon po, Amen. 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 David, ang pagkakataon. Amen. Pastor Alpi, ikaw na. Okay, good morning and happy God first morning sa ating pong lahat. Ang ating pong stewardship reading, basahin ko po. Ano po siyang pamagat na the earthly life in reach. So ang sabi po dito, no scheme of business or plan of life can be sound or complete that embraces only the brief years of this present life and makes no provision for the unending future. Let the youth be taught to take eternity into their reckoning. Let them be taught to choose the principles and seek the possessions that are enduring.
to lay up for themselves that treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth, to make to themselves friends by means of the mammon of unrighteousness, that when it shall fail, these may receive them into the eternal tabernacles. All who do this are making the best possible preparation for life in this world. No man can lay up treasure in heaven without finding his life on earth, thereby enriched and ennobled. Godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. 1 Timothy 4:8. So yun po ating reading sa stewardship, concepts on stewardship. So, ang aking pong reflection dito ay ang ating pong ginagawa ngayon habang dito pa tayo sa lupa, mayroon pong eternal consequences. At ang sabi ko dito, kailangan tayo magplano dito na may nasa isip po natin ang kinabukasan, yung walang hanggan, yung eternity. So, dapat ang ating pong buhay ngayon ay namumuhay tayo na may eternity sa ating kaisipan. Ay naalala ko po na quotation na sabi po, life is too short, enjoy it. But eternity is too long, prepare for it. So, ang ating pong buhay ngayon ay paghahanda sa eternity. Okay, so ang sabi po dito, ang reckoning, mayroon pong pagtutuos po na mangyayari. Kaya, kailangan po na, ang sabi po dito, choose principles and seek the possessions that are enduring. Okay, so ang mga values po natin, eternal values, ang ating pong pagtingin hindi lamang po sa mga temporal na mga bagay, kundi doon sa mga walang hanggan. At sabi po din po ni Apostle Paul dun sa Colossians, set your affection on things above, on the heavenly things above, not on the earthly things below. At so sabi po dito, no man can lay up treasure in heaven without finding his life on earth, thereby enriched and ennobled. So tayo po na i-impok ng kayamanan dun sa langit. Dito pa lang sa lupa, tayo po ay pinagpapala na, no? Tayo po ay pinagpapala, enriched and ennobled, pinaparangal. Okay, so kapuri-puri po ang ating pong mga ginagawa if we lay up treasure in heaven. And atin na po napag-aralan kung ano po itong treasure in heaven na hindi po mananakaw, hindi po masisira. Ito po yung ating mga converts and character, no? So, dalawa lang po ang ating pong madadala sa langit. Yung character po natin develop like the character of Christ, no? Self-sacrificing, giving, yung character ng ating pong Panginoon. At ang pangalawa, yung ating mga converts. So, ito po ang ating pong dapat gawin sa lupang ito. At samantala tayo na nabubuhay, so tayo po ipagyayamanin ng ating pong Panginoon. We will be enriched, ang ating pong buhay will be enriched and ennobled.
So godliness is profitable unto all things. Okay? Yun ang mahalaga po mga kapatid. We must live on earth na kasama ang ating pong Panginoon. At ito po'y pakipakinabang. Pakipakinabang po mga kapatid. So ito lang aking maibahagi sa ating pong reading, mula sa ating reading ngayong umaga. Muli, happy God first morning sa ating lahat. Okay, so kami, Pastor Alpes, sa iyong binasa at sa iyong reflection. So, pwede mo bang alis mo na itong arihan? Sige po, mayroon po bang gusto pa mag-reflect doon po sa binasa ng ating po pastor na si Pastor Alpes David? Pwede po kayong mag-reflect pa mga kapatid. At maganda po yung nabasa. Pastor Marlon. Okay, Pastor Ernie, pakisuyo po. Good morning po mga kapatid and happy God first morning. Maganda po ang topic po natin dito po sa ating topic na earthly life enrich. Tayo po ang pinakamayamang tao kapag si Kristo ay nasa ating buhay. Bakit po mga kapatid? Ito po ay nagpapahayag a present life filled with spiritual joy, contentment and purpose through communion with Christ, and selfless service, a life where heaven's value bring true wealth that far surpasses material gain. Kaya po dito kapag si Kristo ay nasa atin, complete package na po mga kapatid. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas, yaman, kaligtasan. Kayang sabi po niya sa aklat ng John chapter 10 verse 10, I have come that they might have life, that they might have it more abundantly. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kapag si Kristo ay pinapasok natin sa ating buhay, tayo magkakaroon ng hindi lamang yaman, kundi maraming blessing na nanggagaling sa Kanya. God's peace, joy, and guidance give a richness than money or success cannot provide. Ano po? Yung pong kapayapaan, kaligayahan, paggabay, ito po hindi kayang ibigay ng kayamanan. Ito ibibigay lamang ng ating Panginoong Diyos na patuloy na gumagabay sa ating lahat. God bless po and happy God first morning. Salamat Pastor Ernie sa iyong reflection. Mayroon pa ba mga kapatid na gusto mag-reflect? Doon po sa binasa mga kapatid, kung ano man ang ating ginagawa ngayon sa kasalukuyan, yan po ay preparation para sa ating destination. Kung ang ating pong ginagawa ay preparation para po sa langit, yun po ay may sasakatuparan sangayon po sa ating ginagawa ngayong kasalukuyan. Pagdating po ng future, ang ating patutunguhan ay walang iba kundi yung langit. Dito po sa mundo ay maraming distractions. Marami rin kawili-wiling bagay na para bagang makakalimot tayo doon sa ating tunay na destinasyon. Pwedeng maka-impluensya at makalito sa atin hong paglalakbay. Pero tandaan po natin palagi na isa-isip natin, hindi po ito yung ating final home. Ang ating final home ay yung nihandaan ng Diyos para sa atin doon sa langit na bayan. Sige po, pwede pa hong mag-reflect mga kapatid. Yung Brother Melvin, nagbukas ka ng iyong audio. Yes po. Ayan, Sige po, pasingit ulit. Kung tatanungin ko kayo mga kapatid, sino sa atin dito ang gusto ng masaganang buhay? Siyempre lahat tayo, So mga kapatid, kung tatanungin natin yung ating mga sarili, bakit hindi sumasagana yung buhay ko, mga kapatid? So bakit nananatili akong parang may kulang, parang
kahit naman ako ay patuloy na nagsusumikap na maging tapat, parang may kulang. Ano po? Napapansin niyo ba yun? Bakit hindi masagana yung buhay natin? Una mga kapatid, kaya hindi sumasagana yung buhay natin. Dahil hindi natin lubusang pinapasok si Jesus sa ating puso mga kapatid. Ano? At ang pinakasikreto ng masaganang buhay mga kapatid, ito yung sinasabi sa lesson. Kapag inilaan natin ang ating kayamanan at puso sa langit mga kapatid, ang ating buhay sa lupa ay magiging mas makabuluhan, mas maligaya at mas marangal. Ibig sabihin mga kapatid, pag si Jesus nasa puso natin at nakatuon yung ating pananaw sa langit mga kapatid, at ang ating buhay, ang ating karakter ay magiging mapagbigay. Alam nyo yung benefits ng mga mapagbigay mga kapatid, mas marami pa yung benefits na nagbibigay kaysa tumatanggap. Napag-aralan natin yung nakaraan, ano? Yung double benefits, double blessing. So kapag ikaw pala nagbigay, magiging masaya yung puso mo. At ikaw ay mababago yung karakter. Marami yan, at magiging channel of blessing ka dito. Magiging masagana ka mga kapatid. Pastor? Magiging masagana tayo kapag tayo ay ipinasok natin ang tuluyan si Jesus sa ating puso at nakatuon tayo sa langit na bayan. Kaya yan, kung gusto nating sumagana yung ating buhay, abay si Jesus, ipasok natin kuna sa ating puso. Sigurado yan mga kapatid, walang mintis, magiging masaya tayo. Kahit na tayo ay, hindi ko masasabing naghihirap, Pastor Marlon. Dahil God will provide. Sa 40 years, sa Israelites, 40 years, tingnan niyo po, di sila nagutom. Tayo pa kaya, di ba? Wala naman tayo sa wilderness. So hindi tayo magugutom. Kaya sabi ko nga ay isang dahilan kung bakit tayo hindi sumasagana yung ating buhay dahil sa sarili natin wala tayong tiwala sa Panginoon Yan ganyan. So mga kapatid ko, kung meron man dito na nabibigatan sa buhay, ang una yung step na dapat gawin, papasukin si Jesus sa ating puso, sigurado sasagana yung ating buhay mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. Salamat, Brother Melvin, sa magandang insight. Sabi, the poorest man daw ay yung walang Jesus sa kanyang buhay. Yun po yung mahirap at pinakakawawang tao ay walang Jesus sa buhay niya. Alam niyo, noon ay in-interview si Elvis Presley, isang sikat, mahusay, matalino, mayaman, at talaga maimpluwensya. When he was interviewed, he was asked about the meaning of life. Sa kanya, tinanong, what is life? Ang sabi niya, life is loneliness. Bakit kaya nasabi niya yun? Because there is emptiness in his heart. Maaring hindi malapit ang buhay niya sa Panginoon. Kasi ang taong magsasabi lang nun ay yung taong malayo sa Diyos. Kasi sabi niya, life is loneliness. Pero ang taong mayroong Kristo sa buhay niya, pahalagahan niya yung kanyang buhay. Sapagkat kapag abang nandito sa lupa, bagamat mahirap ang pinagdadaanan, may mga challenges, pero mayroon siyang tuwa at saya kasi may Kristo siya sa kanyang buhay. Okay, meron pa ho ba mga kapatid na gusto mag-reflect? Pastor Joey? Yes, Pastor Marlon. Okay, happy God first morning uli, na-highlight lang sa akin yung salitang eternity na banggit kanina ni Pastor Alpi, yung eternity. Kaya siguro ito na yung ito na yung talagang sukdulang yaman ng mga tao, yung magkaroon siya ng eternity o kaya eternal life. At alam naman natin na eternity ito ay matatagpuan lamang sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kasi nga, nabanggit naman sa banal na kasulatan, ang sabi ni Jesus, ako ang buhay. So, ang magkaroon talaga ng walang hanggang yaman ay ang magkaroon ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya yung eternity ito, Pastor Marlon, ay kung ating pong titingnan, kaya lamang matagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. At ito rin ang magdadala sa atin para sa tahanan ng Diyos na wala ng pagkukulang sa katatayuan ng isang tao. Kung ngayon ay nagkukulang pa tayo, pero maaari na nating maranasan yung essence ng eternity. Nagkukulang man tayo sa material na bagay, pero
yung essence or substance ng eternity maaari nating maranasan sa pamamagitan ng pagkilala nga at pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo na kinaroroonan ng eternity na siyang tunay na yaman at walang hanggang yaman ng isang mananampalataya. Kaya yan ang challenge sa atin. Kaya nga dapat nating tingnan lagi yung cross ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat ipinakita yung kanyang paghihirap, yung kawalan doon sa cross ng Kalbaryo, ito naman yung ating kayamanan. Kaya kapag tiningnan natin si Kristo na nagpakahirap sa atin, nagbigay naman sa atin ng kayamanan, ating tatahakin itong daan ng walang hanggang kayamanan o walang hanggang kasaganaan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So yun yung aking simpleng reflection lang sa ating pong counseling station. Okay, salamat na marami Pastor Joey sa reflection. Ibigay po natin kay Pastor Jerry ang pagkakataon. Sana rin matagumpay. Maliwanag naman, hindi nag-aralgal. Okay na po. Yun, salamat sa Panginoon. Ako mga kapatid ay may ipapakilala sa inyo. Palagi ko magiging interesado po kayo. Meron akong kilala na pwede kayo mag-invest. Kasi tungkol po sa investment itong pinag-uusapan natin. Palagi ko magiging interesado po kayo eh. Siya po ay nag-aalok ng partnership. Ang kanyang plano, sa kanya manggagaling ang lahat ng training, ibibigay po niya yung wisdom, tapos ibibigay po niya pati yung puhunan. Tapos ang alok pa niya pati yung mga skill and talents ay kanyang ipoprovide. Gagawin mo lang, makikipag-partner ka lang sa kanya, makikisosyo. Ngayon, ang kanya pang magandang alok, Pastor Marlon, maganda yung yung alok niya eh. Sabi niya ang kitaan natin dalawa sa akin lahat makikisosyo ka lang. Ibabalik mo lang sa akin yung 10%. Tapos dala ng iyong pagpapasalamat pwede mo lakyan ng 10% or depende sa yung pupusuan na ayon sa plano ng ating pagtatayo ng investment. Tapos yung lahat ng matitira, huwag mo nang bibigay sa iyo na yan, pamahalaan mo na yon para maging disente yung buhay mo, maging maayos ang pamilya mo, maging maayos ang mga direksyon ng buhay mo. Sabi niya, bukod pa dyan, pagkatapos mong magawa yan, partnership natin, meron pa ako sa iyong inihahanda. Ang inihanda ko sa iyo ay hindi mo pa siya nakikita kailanman. Pero sisiguraduhin ko sa iyo kapag kayo ay natanggap mo, maliligayahan ka. At ang masarap doon, tayong dalawa magkasama doon. Pero lahat ipoprovide ko sa iyo. Mga kapatid, ang kanyang offer lang ay ang puhunan, ang magiging bahagi mo lang ay ibabalik mo lang sa kanya yung 10 bahagi ng lahat ng kita. Ang alok niya ay ipahayag mo yung pagpapasalamat at pagmamahal mo sa kanya. Pero sa kanya lahat, sino sa inyo ang gustong makisosyo? Okay. Amen. Amen. Ang kamay na makisosyo dyan. Panginoon po yata yung pastor. Amen. Ito ang irony sa Tagalog. ang kakatuwa diyan mga kapatid, nagiging interesado nga tayo doon sa mga nabubudol tayo nangangako na kapag ka nagpundar ka ng ganito, tutubo ng 60%, 30%, panlupa ho yun. Tapos niloloko ka lang sa pag-aasang ikaw ay tutubo. Handa nga natin isakripisyo, i-risk yung ating mga kayamanan na
Maya't maya ay nadadaya at naluloko tayo. Wala pang eternal life na inaalok. Pangkapahamakan lang. Nag-invest tayo sa Sun Life, nag-invest tayo sa Manila. Magaganda po yan mga kapatid. Kung nakakayanan natin mag-invest dyan sa pag-asang tutubo ang ating mga pera, na umaasa tayo isang araw ay magiging secure at magiging payapa ang buhay natin at magiging fulfilled tayo. At the end of the day, pag nandun naman na tayo, parang kulang pa rin. Nagre-risk nga tayo doon mga kapatid. Bakit hindi tayo pwedeng mag-risk? Hindi natin piliin mag-risk. Na hindi naman tayo ang may-ari, siya naman ang may puhunan, siya naman ang lahat ng siya naman ang lahat ng pinanggalingan. Pero hirap na hirap tayo, hirap na hirap po nating i-risk. May eternal life pa mga kapatid. Ito po yung prinsipyo na gusto kong iwanan sa inyo mga kapatid. Ito na po yung kagad na ituro natin sa mga kabataan natin, yung sinasabi ni Sister White. Habang bata pa sila, ma-realize nila yan kasi mas marami po silang potensyal. Magiging professional sila, mag-aaral ng doktor, makakatulong sila ng malaki sa gawain ng Diyos. Kaya po tayong manghihinawa at mawawala ng lakas ng loob na minsan din na tayo naiintindihan. Pero kukulitin natin, ituturo sa ating mga kabataan yan. Kasi darating ang mga panahon, mga 10 years to 20 years from now, loobin ng Panginoon na makasana buhay pa tayo. Kung tayo man ay mawala na sa lupang ito, may ipapalit sa atin ng mga faithful, na mga kabataan, mga kapatid. Yung mga kabataan na yun, pinundaran na natin sila ngayon pa lamang ng mga prinsipyo, magbubukas sa kanila ng kaisipan, na piliin nila ang Diyos sapagkat masarap na kasosyo ang Diyos. May eternal life pa. Salamat. Amen. Marami, Pastor Jerry, sa magandang insight na yung ibinahagi. Totoo po yan mga kapatid at walang lugi pagka sa Diyos nanggaling ang ating pong lahat ng mga tinatangkilik. Pag Diyos ang ating kasosyo o partner, hindi ho tayo malulugi kailanman. Mayroon pang eternal life na ibinibigay. At napakaganda na yung mga kabataan natin ay mahubog po sila sapagkat sila ang ating mga future leaders na mangunguna pagdating ng panahon sa iglesia ang itinayo ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa panahon na para tayo manalangin. Magkaroon po muna tayo ng silent prayer ng 1 minuto para ho sa ating mga Harvest 2025. Tapos ay para ho sa adoration and confession, bibigay ko kay Sister Net. At yung ating pong Amen mga kapatid. Ayan po, tayo naman din ay patuloy na dadako rin sa ating closing, sa ating discipleship ministry. At tayo ay patuloy na lalapit sa Kanya at magpapasalamat po. Ayan kapag meron kayong gustong business partner, si Jesus talaga yun. Wala nang iba mga kapatid. Sa Kanya hindi kayo madadaya, hindi kayo malulugi. Walang talo mga kapatid. At 10 plus 10 lang yung kanyang sa kanya masaya na. Actually 10 nga o yung plus yung another 10 ay kung mas masaya ka gawin mo 20. Diba? So yun mga kapatid sama natin sa panalangin yung mga prayer request yun. Nabasa ko na po at nakasulat na at si Nanay Nerissa masakit ang katawan po. Sige po, kaya more rest po Nanay Nerissa more rest at yung masakit na katawan na yan kapag itinulog natin mag-heal yan po, dahan-dahan. At pa, sa taas, wala na ako. Hindi na ako i-reflect mga kapatid. Doon ko na sinabi yung reflection ko. Di ba? Maganda actually mga reflections today. At lahat naman yan ay magsisimula lang kay Jesus. Pagtiwala, pananampalataya, kaya tayo naghihirap. Dahil di tayo titiwalaan ng Diyos. At yan, hindi nyo madadaya ang Panginoon. Hindi nyo rin ako madadaya. Pag sinabi nyo, titiwala ako sa Panginoon, ba't mahirap pa rin kami? No, mga kapatid. That's wrong. Nadaya po kayo ni Satan. Kaya kayo naghihirap, di po talaga kayo lubusang nagtitiwala sa Diyos. Bakit? Hindi nyo ibinalik ng tama yung hinihingi niyang 10%. Di ba? Yung bang inilagay nyo yung 100 pesos sa limbawa, sigurado ba kayong 10% yun ay yung kinita? Hindi.
Yung pang blessing na binigay niya sa inyo, ipasalamatan nyo, hindi rin. Kasi natakot kayong magutuman, natakot kayong mawalan. So, wala kayong tiwala sa Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit tayo naghihirap, mga kapatid. Kaya ko nasasabi yan, pinagdaanan ko din po yan, mga bata pa kami. Simula nung nagbalik loob si Mama, naging tapat na siya sa Panginoon. Doon na kami tunay na hindi nagutom, mga kapatid. Sinong mag-aakala na nagdaan ako sa sitwasyon na umiiyak na yung aking mga kapatid dahil gutom na walang pagkain? Yes, napagdaan na namin yan, mga kapatid. Yung kakain ka, asukal lang yung ulam mo. Kung wala na asukal, asin naman, sabaw tubig. Pinagdaan na namin lahat yan, mga kapatid. Yung mga utang, yung mama ko sa tindahan, wala na magpautang. Dahil wala na mga trabaho, walang pambabayad. Pinagdaan na namin lahat yan, Kaya nang nagbalik ang mama ko sa Panginoon, naging tabat na siya. Tingnan nyo, unti-unti na nag-provide ng Panginoon, hindi niya kami pinabayaan hanggang sa mga panahon na ito. Sa mga kapatid yan ang buhay, Kung gusto nating guminhawa, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na bayan, Yun talagang sekreto ng buhay na masaya. Malalaman natin yung ating layunin sa mundo na ito. Ano ba yung purpose ko sa mundo na ito? Para lamang mabuhay sa lupa na ito? No. Hindi, mga kapatid. Kailangan nating mabuhay na i-share, mag-disciple tayo, i-share natin ang kabutihan ng Panginoon sa iba. Sa pamamagitan ng pag-ibig, mga kapatid. Pag-ibig. Yan ang tunay na dahilan. Mag-ibigan tayo bawat isa. Walang magugutom, walang maiiwan. Lahat tayo ay sama-sama. Walang mawawaglit kahit isa, mga kapatid. Amen. Tayo manalangin. 30 seconds silent prayer and then I will continue. Sama-sama po tayo magdalangin na let us pray, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa umaga na ito na muli niyo kaming ginising, panibagong buhay at kalakasan at higit sa lahat, salamat po sa muling imbitasyon ngayong araw na ito na muli ka naming makasama, muli ka mabuksan ang aming mga puso at isipan, muling magkaroon kami ng pagkakataon na magtiwala at magtapat po sa iyo upang ang aming buhay ay sumagana, maging masaya, maging sapat sa aming mga pangailangan. Salamat sa pagkakataon na ito na maaari namin baguhin ang aming karakter, ang aming pagiging walang tiwala, ang aming pagiging mapagduda, ang aming pagiging madamot, ang aming pagiging walang concern sa aming kapaligiran, mapapalitan ng puno ng pag-ibig na inyong ibinigay sa amin, o dakilang Diyos. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Gusto namin na aming baguhin ang aming karakter. Bigyan niyo po kami ng karunungan na matuto kaming pumili ng tama at mali. Matuto kaming tumingin sa inyong kalooban. Matuto po kaming sumunod sa iyong nais para sa amin, para kami maging masagana, masaya, makita ang aming layunin dito sa lupa habang kami naghihintay at naghahanda sa nalapit ninyong pagdating. Salamat po, o dakilang Diyos, sa inyong mga pangako at pag-asa na ibinibigay sa amin. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa. Gayon din ang mga gawain sa aming iglesia, sa distrito, sa area, sa mission, sa buong sa LCLPM. Panalangin namin ng bawat isa. Total member involvement sa pamamagitan ng bawat isa, makakatulong ang bawat isa sa pagpapatapos na iyong gawain dito sa lupa. Dalangin din namin ang mga kapatid na may mga special prayer request.
sina Kuya Rick at ang kanyang buong pamilya, ang kalusugan ng bawat isa o dakilang Diyos. Gayon din ang mga mag-exam, si John Dave Hernandez sa araw na ito, patuloy niyo po siyang bigyan ng marunong na kaisipan. Ang kanyang mga pinag-aralan ay kanyang maalala sa oras ng kanyang exam. Gayon din si Raf na anak ni Sister Dang de la Cruz sa kanyang pag-exam sa December, sa kanyang patuloy na pag-review. Kasama na yung kanyang mga sponsors na Olarte family. Dalangin din namin ang operasyon balik sigla ng Gabaldon, panguna ni Pastor Jackson Dasoy, Elder and Care Groups. Dalangin din namin yung aming gaganaping church planting dito sa Santa Cruz, panguna ng PAFCO at support ng mga care group. Dalangin din namin ang bawat isa na magkaroon kami ng sapat na oras para makasuporta dito sa gawain na ito, at ito ay maging matagumpay. Maraming makakilala sa iyo, makadinig ng iyong magandang pabalita at pangyaya. Dalangin din namin ang aming kapatid na si Jimmy Dominguez. Sa sandaling ito, kailangan niya po ng iyong tulong o dakilang Diyos. Siya ay nasa critical na kalagayan na pumutok ang kanyang ugat sa kanyang ulo. Dalangin namin na bigyan niyo siya ng pagkakataon na makarecover, mabilis makagumaling, makita niya na ikaw ang nagpagaling po sa kanya. At sa panahon na ang kanyang pagbabalik, siya ay mapaglingkuran kanya ng tapat, sapat, at ipakita ang iyong pagmamahal sa iba rin naman. Dalangin namin o dakilang Diyos ang iba pang kapatiran na narito ngayon, kasama naming nanalangin. Kami rin naman na may mga personal na kahilingan na nais naming ilapit sa iyo. Inyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban, hindi lang sa amin. Kasama namin ang sambahayan ni Sister Job Barrientos Montigo, ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ni Sister Teresita Ladia, ang sambahayan ni Sister Janet Katmaitan, ang sambahayan ni Sister Raquel Sawit, ni Sister Des Flores, gayon din ang sambahayan ni Sister Edna Villana Rason. Kasama rin namin nanalangin ang sambahayan ni Sister Antonina Nunez, ni Ate Mitch, ni Ate Sally Sanchez, ni Ate Lorna, ni Nanay Nerissa, ang kanyang masakit na pangatawan. O dakilang Diyos, maaari po ba hipuin niyo po siya na yung mapagpagaling na kamay. Sa kanyang pagpahinga ay lumakas siya paggising niya mamaya at mabawasan ang mga sakit na kanya nararamdaman. Dalangin din namin ang sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Canlas, at ang sambahayan ni Sister Mary Ann Manalastas, ni Sister Juliet Mercibal, Sister Rosel Hernandez, kasama na yung kanyang pagpapagaling ng kanyang asawa, ang recovery ng kanyang paningin, at ang good health ng bawat isa. Dalangin din po namin ang patuloy na paggabay sa amin sa aming mga kapatiran dyan sa San Leonardo, sa Peñaranda, sa pangunguna ni Ate Revy at ng iba pang kapatiran. Gayon din ang sambayan ni Sister Asinet Katap at ng iba pang kapatiran na narito ngayon na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Maraming salamat po Ama sa pagdinig ng aming panalangin. Kayo po nawa ang manguna sa aming puso at isipan upang kami maging karapat dapat po sa iyo sa maghapon na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po mga prayer warriors. Salamat po sa mga kapatid na narito ngayon. Salamat sa sumama sa panalangin. Salamat sa mga patuloy na bumalik sa invitasyon. At muli, salamat sa muling babalik bukas sa invitation ni Jesus sa atin. Tandaan mga kapatid, hindi po ako nag-i-invite sa inyo. Pinasabi lang sa akin ni Jesus. Huwag natin tatanggihan ang invitasyon na ito. Isa itong paraan para tayo ay magkaroon ng, sabi ngayon, abide in me. Kumunik tayo sa Kanya. Huwag tayong bibitaw mga kapatid. Salamat sa pakikinig. Ang oras 5:46 ng umaga. May oras pa para mag-exercise. At wala nang bagyo. Huwag kayong mag-alala. Pinalis ko na. Pinalis ko na. Hindi, napakaganda ng ikot ng bagyo na yan. Although may mga tinamaan sa gawing norte. Sinama natin sa panalangin yan. Pero hindi sa mag-asa sa Central Luzon kagaya ng unang dapat pagpasok niya sa Central Luzon sana dapat siya kung dumire-diretso umilag pataas na gano'n o tapos tumapat na naman sa Central Luzon papunta naman ng China. So napakaganda ng naging daanan niya at maraming mapipinsalang mga tanim sa Central Luzon kung nagkataon. So yung kalakhan ng tinamaan niya yung gawing dagat at siyempre sa gawing north
kawawa yung mga tiga North, lagi naman yan sila dinadaanan ng bagyo. At anyway, para sa atin, sabi nga, sanay na sila dun. Kumbaga, normal na sa kanila yun, ano? At ganun pa man, sama natin sa panalangin yung mga apektado ng bagyo. At hanggang dito na lang mga kapatid, hanggang bukas po muli. At kita-kita ulit tayo dito sa Zoom, sa Facebook Live. At purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Muli mga kapatid, ipasok si Jesus sa ating puso. Maramdaman natin ang masaganang buhay, masayang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye-bye sa ngayon. Ano po? God bless morning po sa lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.